sir. Malaki po. Okay, good morning po. Amen. It's good to be back. Amen. Praise the Lord. After 40 years. 40 years minus 30, 37. Yeah. Praise the Lord po dahil pinagkatiwalaan po tayo ng ating mahal na pastor. Amen. Para po makapag-share ng Word of God. Medyo kinakabahan po ako kasi matagal din po akong hindi nakapag-share, nakapag-preach ng gospel. So pag-pray niyo po na sana maging maayos po ito at matapos po tayo ng matiwasay. At movie na baka mamaya hindi na bumalik next week. Joke lang po. Ayan. So sige po, tayo pong lahat ay tumayo at mag-pause po tayo ng ating Bible in the book of ito po, wait lang po. Okay, so ang ating pong text is 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ayan. Sige, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sige po, ibig mo nalangin. Maraming salamat sa time na binigala niyo po sa amin. Kapag aral po kami ng salita, Lord, ngayong umagang to, bless you po bawat members, Panginoon, na ang aming pag-aaral na ito ay tumimo sa kanilang puso at may apply po namin sa aming pamumuhay. At Lord, bigyan niyo po ako ng talino nagmumula sa inyo. Ma-share ko po ito. Maraming po salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano po tayo po? Yan, kung mabasa po natin sa may verse, sabi po, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, nakikisa na po ba tayo? Alam ko po nakikisa na po tayo kasi nandito tayo ngayon at alam ko po na ang bawat isa rito ay tumanggap na sa Panginoon. At sa mga hindi pa po tumatanggap, how should I say that? Tanggapin niyo na po si Kristo sapagkat ang kaligtasan po ay libre para sa lahat. Ayan po. So, ang ating pong text is, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ang ating pong topic ay napapanahon ngayon. Dahil po, kung alam po natin, nauuso po ngayon ng pagbabago. Amen. So, ang ating pong topic ay tunay na pagbabago or the real change. Ayan. So, ang tunay po na pagbabago, sabi ng karamihan, nagmumula sa sarili po natin. Totoo po yun. Pero bilang mga Kristiyano po, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sarili natin sa tulong ng Diyos. Amen? Because without the help of God, hindi tayo makakapagbago. Amen? Kahit napilitin natin sabihin natin sa sarili mo, magbabago ako, pero hindi tiwala ka lang sa sarili mo, hindi ka humihingi ng advice. Sa pastor mo, hindi ka humihingi ng advice. Sa Panginoon, hindi mo magagawang magbago. Sinasabi ko na po sa inyo, mahirap po ang magbago. Yan, mahirap po. Ako po, experience ko po ito. Ano? Ako po, hindi po ako nahihiyang i-share sa inyo ito dahil ako po, tao lamang. No? Dahil nagkakamali din. May mga na-experience po ako na hindi magagandang bagay na nagagawa ko. At dumating yung tayo na nagsabi ko, gusto ko magbago. Pero may isang bagay ako nakalimutan. Nakalimutan ko humingi ng advice sa man of God. At ang nangyari po, lumala lalo. So, basically speaking, kung gusto mo magbago, kung may ginagawa ka ng hindi maganda sa sarili mo, personal, or sabihin na natin meron kang ugaling hindi maganda, or meron kang nagagawang pagkakamali, much better kung hindi mo kaya talaga na sarili mo, humingi ka ng advice sa ating mahal na pastor. Malaking tulong po yun. Sapagkat siya po ay anointed one of God at binigyan po siya ng talino, wisdom para mag-share at hindi po tayong humingi ng advice kung kanino lang sa labas. Lalo na po sa mga unbelievers, no? Especially sa mga Kristiyano. Kung hihingi ka ng advice, huwag sa kaibigan mo, barkada mo na unbeliever. Kasi panigurado, ang ibibigay sa inyong advice niya is selfish advice. Hindi po ba? Hindi po maka-Diyos, walang biblical basis. Pero pag humingi tayo ng advice sa Panginoon, humingi tayo ng advice sa ating mahal na pastor, yung advice niya nagmumula sa Panginoon. Yun po yung natutunan ko sa aking journey sa wilderness. Medyo mainit po dun hanggang ngayon mainit pa rin Yan, dahil summer na. Okay, sige po. So ang ating po pag-aaralan na ang tunay na pagbabago, the real change. Sabi po dito, ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Yan ang kataga ng isang taong may disiplina. Totoo po yan. Mainam na tayo ay magbago para sa ikabubuti, ngunit mas mainam
Kung tayo ay magbabago na nagtitiwala sa Diyos. Yun po yung kulang sa iba. No? Tama po nagbabago tayo, pero kung wala po tayong tiwala sa Diyos, babalik at babalik pa rin po tayo doon. Pero kung meron tayong basbas ng Panginoon, yung pagbalik mo doon sa ginagawa mo dati, liliit ang tsansa. Hindi ko po sinasabing mawawala, kasi tao ka lang eh. Liliit ang tsansa kasi basbas ka. Pinasbasan ka ng Panginoon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili, sa tulong ng Diyos. So sa Bible po, makikita po natin dito na marami ng binagong buhay ang ating Panginoon na nakasaad sa Biblia. Gaya na lamang ng mga sumusunod na karakter. Kung familiar po kayo dun sa in-explain po ni Pastor last week, yung Man of Gadara. Familiar po ba kayo dun? Man of Gadara. Siya po ay isang taong sinaniban ng legion. Ano po yung sabihin ng legion? Sangkatutak o libu-libong demonyo sa loob ng kanyang katawan. No? Sa panahon po natin ngayon, ang legion po na tinatawag ay how should I say that? Pwede po natin i-refer yun sa isang tao na mugmok sa kasalanan. Namumuhay siya sa kasamaan. No? At alam ko po na ang bawat sa po na sa atin dito ay hindi na po namumuhay sa kasamaan. Hindi po ba? Namumuhay po tayo sa isang kasamang mundo. Pero bilang mga Kristyano, hindi na po tayo namumuhay sa kasamaan. Amen? Dalawa po yun eh. No, it's either mamumuhay ka na sa kasamaan o mamumuhay ka para sa Panginoon. Di po ba? Ano ba, Brother JD, yung mamumuhay sa kasamaan? Napakasimple lang po yan. No? Yung pagsang-ayon natin sa sanlibutan ito. Ano ba yun, Brother JD? Kunwari, ang trending ngayon kapag hindi ka nagpa-party paggabi sa kabataan po pag hindi ka pumaparty, pupunta ng kabanatuan, mga ganun, at nag-social drinking, mga ganun, parang hindi ka in, di ba? Sa tingin ng mundo, okay yun. Ang ganda, kabataan, di ba? Wow, ang daming lights, di ba? Ang daming mga ganda, ang daming drinks, ang daming yosi. Pero, ang katotohanan, binubulag tayo ng Diablo. Sabi nga, hindi magbibigay ang Diablo ng lason. How should I say that? Kunyari, ikaw, bibigyan ka ng lason. Sasabihin ko bang, Brad, inumin mo to. May lason to. Hindi po. So, i-offer sa'yo ni Satan yung juice na masarap. Pero hindi mo alam, may lason yan. Ganun po ang mundo ngayon. Pinapakita ng mundo sa mga kabataan na, uy, okay mag-party, uy, okay mag-inom, okay mag-shabu, okay no. Happy-happy, di ba? Pero ang realidad, after that, yung after effect po nun, ano po? May nakita na po ba kayong nag-yoyosing tao tapos lalaban lumakas? May nakita na po ba kayong umiinom na tao tapos yung buhay niya humaba lalo? At may nakita na po ba kayong nagsashabu tapos nagtampuan sa board exam? Wala po, di ba? Wala po. So, ibig sabihin lang po nun, lason po yun na ibinibigay sa atin ng Diablo. So now, another character pa po. Ay, yun po. Yung nangyari po sa Man of Gadara, siya po ay sinaniban ng libo-libong demonyo, pero binago siya ng Panginoon. Nung nakita niya si Yesu Cristo, ano nangyari? Lumayas yung mga demonyo sa loob ng kanyang katawan. No? Nagimbal sila, natakot sila. No? Parang siguro parang nakapanood yung mga horror movie, yung mga ganun siguro yung parang feeling nila, natakot sila sa Panginoon, and then lumipat sila doon sa baboy. So binago siya ng Panginoon. No? What more, ikaw? Yung mga nagagawa mo kalokohan, hindi naman kagaya ng sa Man of Gadara. Diba? Maliliit na kalokohan lang yan. So kaya kang baguhin ng Panginoon na walang imposible. Kung iniisip mo sa sarili mo na wala na akong chance, parang napakarami kong tao. Huwag mong isipin na marami kang tao. Walang marami sa pagtabi nga. Kung ang kasalanan mo ay kasalaki ng barko, ang pagpapatawad ng Panginoon ay kasalaki ng karapatan na kaya palubuhin yung barko. So huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Hindi pa huli para sa pagbabago. Para sa tunay na pagbabago. Amen? Amen? Amen po. Amen. Okay. Another character po. Letter B. Saul or Saul. Saulo. Si Saulo po, si Pablo, Apostol Pablo, the persecutor. Alam niyo po ba mga kapatid, si Apostol Pablo, bago po siya naging apostol, ang pangalan po niya ay Saulo, na ang ibig sabihin po ay the persecutor. Pag sinabi kong persecutor, siya po yung humahamak sa mga Kristiyano. At hindi lang po humahamak mga kapatid, kasi noong unang panahon po, pinagbabawal po ng gobyerno sa Rome na yung Christianity kumalat. So ang ginagawa ngayon ni Saulo, pinapatay niya yung mga Kristiyano. Papalad po tayo ngayon dahil yung mga Kristiyano po ngayon, kahit mangaral ka dyan, di ka papatayin, di ba? Pero nung panahon ni Saulo, pag nakita ka nangangaral ka ng salita ng Diyos, naku, one bullet in the head ka na. Patay ka. So, papalad po tayo. Pero, ano po nangyari kay Saulo? Binago po siya ng Panginoon. Paano siya binago ng Panginoon?
Sapagkat sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Nung minsan naglalakbay po siya sa desyerto, bigla pong nagpakita sa kanya ang Panginoon, nasilaw siya. Hindi siya naniniwala kay Kristo eh. Galit siya kay Kristo, galit siya sa mga Kristiyano. Pero nung time na yun, napatunayan niyang totoo si Kristo. So hihintayin pa po ba nating maniwala tayo kay Kristo o magtiwala tayo kay Kristo? Or hihintayin pa po ba nating mabulag tayo gaya ni Saulo bago tayo maniwala kay Kristo? Hindi po, syempre. Si Saulo po tinuruan ng leksyon ng Diyos. Saulo, bakit mo ko inuusig? Dahil inuusig mo ako, sige, ito, paparusahan kita. At kung siya po ay bumalik, anong nangyari? Na-convince siya. Totoo ang Diyos, sabi niya. No? Totoo ang Diyos. So, nagbagong buhay siya. From persecutor, naging po siyang preacher of the Word of God. At siya po ang nagkalat sa Gentiles. Kaya po, nakaabot sa atin yung gospel dahil kay Apostle Paul. Ito. Letter C. Yan po. Pangatlong karakter sa Bible na binago ng Panginoon ang buhay. Si David. Amen. Alam po natin na si David ay isang lingkod ng Diyos, isang hari, tinalaga ng Diyos, appointed king of God sa Israel. Pero alam din po natin na si David nahulog din po sa kasalanan niya. Ang babae si David, nakita niya si Bathsheba, naliligo. Bathsheba. Nakita niya siguro sexy. Malamo ka, uzon. No? Ganda ng itsura, ang ganda yung katawan, maputi, makinis. So naakit si David bilang isang lalaki, natukso siya. So ang ginawa, alam niyo ba yung istorya nun? Si Bathsheba po, siya po ay asawa ng isang general or kapitan. Hindi po ako nagkakamali. Basta sundalo po ni David. At yung sundalo na yun, kaibigan din ng David. So, basically speaking, may asawa na po yung pinagnanasaan ni David. Gano'n po katindi yung kasalanan yun, hindi mo ba? Pangangalon niya yan. Kumbaga, sa isip mo pa lang, pinagnasahan mo na yung may asawang tao. Ito pa po ang nakakalungkot. Ang ginawa ni David, inutusan niya yung sundalo na yan, sabi niya, humayo ka dun sa digmaan. Pero alam na ni David, nakaset up na eh. Alam na ni David na mamamatay yung sundalo na yan kapag pumunta siya doon sa digmaan. Kumbaga parang pinapain na lang siya eh. Parang pag namatay siya, wala na excuse, pwede na kami maging magjowa ni Bathsheba, di ba? Wala na, biyuda na siya. Ganun yung nangyari. So, ang sakit po nun, di ba? Kasi ito naman si Bathsheba, natukso din kay David, siguro gwapo. Okay si David. No? Naging sila po. No? At nagkaroon sila ng anak. Ito po ang palo ng Diyos. Pinalo po si David. Bakit? Nagkaroon po sila ng anak. No? Pero yung anak po nila, namatay din. So, wala pong, sabi nga ako hindi po compromiser ang Panginoon. Ang bunga ng kasalanan ay hindi magbubunga ng kabutihan. Tandaan po natin yan. So, kung meron po kayo nasimulan na masama dito, sa ating lahat po, tigilan na po natin. Minsan nahirap i-give up eh. No? Ang gwapo kasi ng boyfriend ko eh. Wala kasi ako makita po sa Baptist eh. I-give up mo na. Kasi yung magiging ending yan, sinasabi ko sa'yo, experience ko na yan. Magiging ending yan, magiging broken-hearted ka lang. Amen. Sorry. Amen. No? Ayan, ano po, real talk po ito, no? Sa Biblia po, no? Wala po nagsisimula ng mali na natatapos ng tama. Tandaan po natin yan. Huwag po tayong matakot magbago, no? Andyan yung mga elders natin, yan, para bigyan tayo ng mga advices. Andyan si pastor, para bigyan tayo ng advices. Huwag kang matakot, huwag kang humingi ng advice kay Papa Jack. Papadyakin ka ng Panginoon. Andyan yung man of God. So, hindi pa po huli para sa pagbabago. Pero anong nangyari kay David? Sa kabila po na nagawa ng kasalanan ni David, na nangalon niya, na pinapatay niya, hindi naman actually pinapatay, pero sinetap niya yung asawa ni Bathsheba eh. Diba? Parang pinatay na rin niya. Ganun. So, namatay po. At inasawa niya naman yung asawa nung sundalo na yan. So, naging sila. Nagkaanak. Namatay naman yung anak. At doon na-realize ni David, Lord, maling-mali. Maling-mali ginawa ko. Kinakailangan po bang paluin tayo para ma-realize po natin na mali ang ginagawa natin. Huwag po. No? Nakakatakot pong mapalo. Masakit pong mapalo. Ako po, napalo po ako. Yan, napalo ako ni Lord. Nahulog ako doon, no? Yan. Pero blessing pa din po, no? Dahil si David, ang ginawa ho ni David, nanghihingi siya ng tawad. Sabi niya, give me a clean heart, O Lord. Sabi niya. Lumapit pa rin siya. At anong ginawa ng Panginoon? Pinatawad pa rin siya. Kaya nga po nabansagan po siyang a man after God's own heart. Alam niyo po, mas gusto po ng Panginoon yung taong tapat sa Kanya. Kesa hindi ko po sinasabi, pero mas gusto po ng Panginoon yung taong makasalanan na admitted siya sa kasalanan niya kesa naman sa taong
Lord, di ako nagkakasala. Lord, where's my reward? Huwag po tayo ganun. Huwag po natin ugaliin na maging self-righteous. Lahat po tayo dito, mga kasalanan. Nagkakasala. Ang usapan po dito nagpapakumbaba ka ba sa Panginoon sa mga nagagawa mong pagkakamali? Yun po ang usapan. Hindi po usapan kung mas panalo ko sa'yo, Brad. No. No, huwag po natin ugaliin yung ganong ugali mo na mas panalo ko sa'yo, so mas lalagpas ako sa langit. No? Sa may second floor ako ng langit. No, hindi po ganun. No? Mas pinamaburan po ng Panginoon yung taong makasalanan pero admitted siya at willing na magbago kahit paulit-ulit na nagbabago. No? Mas gugustuhin po ng Panginoon niya. So, ibaba po natin yung pride po natin. No? Pagbuutaw tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. Kahit maliit na kasalanan lang yan, ihingi mo ng tawad. Every day, weekly, every month, yearly, ihingi po natin ng tawad. So, nakita po natin dito, no? Tunay na pagbabago talaga. From mula sa may sapi, naging normal. Diba? Yung una, yung man of Gadara. Pangalawa naman, from persecutor to preacher, si Apostle Paul. At yung pangatlo naman, mula sa babaero, naging lalakero. Joke lang. Mula sa babaero, naging matino. Nagpagong buhay si David po. Hindi mo ba? So sa atin po, wala pong imposible na tayo magbago kung meron man tayong mga tinatagong kasalanan sa loob natin. Personally, sa atin po, tayo na lang po nakakalam yan. May chance po para magbago. Amen. Yun po. Balikan po natin yung text natin, 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So ang ating pong topic is ang tunay na pagbabago. So we have 4 things that are essential for us to change. And number 1, ito po yung number 1, we need a change of lifestyle. We need a change of lifestyle. Amen. Tingnan po. We need a change of lifestyle. Kailangan po natin magkaroon ng pagbabago sa ating pamumuhay, sa ating lifestyle. Ano ba yung lifestyle na meron ka, kapatid? Anong lifestyle meron tayo? Anong klaseng lifestyle meron po tayo? Ito po bang lifestyle natin naaayon sa kalooban ng Diyos? O mas naaayon sa sanlibutan? I-check po natin, no? So, magbibigay po ako ng mga example dito. Lingid sa ating kaalaman, ang mundong ito ay pasama ng pasama at naway tayo'y huwag sumabay sa pagbabago ng trend. Ating alalahanin na mayroon tayong standards na sinusunod ayon sa banal na kasulatan at hindi ang standards ng sanlibutan. Okay po? Huwag magsuot ng panlalaki ang pambabae. Huwag magsuot ng panlalaki ang babae. Gayon din ang lalaki na huwag magsuot ng pambabae. Napakasimple po. Brother JD, isang bang verse sa Bible meron yan? Meron po tayo mga verse sa Bible na nagsasabi na ang pagsusuot ng damit ng lalaki ay karumal-dumal. Ano po yun? Deuteronomy chapter 22 verse 5. Yeah. Makikita po natin sa ating mga screen. Deuteronomy chapter 22 verse 5. Ang sabi po dyan, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Huwag daw po magsusuot ang babae ng damit ng lalaki. Ano po ba ang damit ng lalaki? Pantalon. Diba? Polo. Ano pa? Ano mga SPG? Screen. Yeah. Yung mga ano lang. Basic lang tayo. Yeah. So yun po, malino na sinasabi, huwag daw magsusuot ng didiretsuhin ko na po. Huwag tayo magpapantalon, ladies. Yan po ay nakalagay sa Bible. Yeah. Brother JD, wala namang exactly word na pantalon eh. Common sense na lang po, no? Common sense na lang po. Kung susumayin natin yung history ng pantalon, originally, it is for men. It is for men. Yes, kung pag-aaralan po natin yung history. So, Brother JD, paano kunyari, luluwas ako, syempre, nakapalda ako, ganun. Sabi niya, mas mainam na magsakripisyo, di ba? Para sa Panginoon. Kasi yun yung nakalagay sa Bible eh. Huwag tayo magsusuot ng damit na pang lalaki. Neither a man. Sa mga lalaki din po, huwag tayo magkapalda. Alam ko naman, wala nagkapalda rito. Or kung meron man dito o cross-dressing. Gusto yun, di ba? Sa Manila, cross-dressing yung trip-trip. Huwag tayo magagano na. So, neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so, lahat daw ng gumagawa po nun, lahat daw po na nagsusuot ng panglalaki at pang babae, no? Are abomination unto the Lord thy God.
Abomination. Ano po ba yung word na abomination? Pag sinabi natin ang word na abomination, ano po ba meaning? Okay, mabasahin pa natin ang meaning. Ito po, abomination means a thing that causes disgust or hatred. Pagkagalit. No? Ibig sabihin, ang Panginoon nagagalit kapag nakita niya na ang babae ay nagsusuot ng panlalaki. Ganon din naman po ang lalaki na nagsusuot ng pambabae. So yun, mali na sinasabi sa Bible. Okay? So ito po. Number 2, how can we change our lifestyle? Huwag uminom ng alak at maglasing sa kalye. Yan, pinagbawal na ni President Duterte, di ba? Meron ng liquor ban. Amen. Praise the Lord. Ginagamit siya ng Panginoon para yung gospel ay lalong, di ba? Nakakatulong po. So, ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 18, anong sabi doon? Kapatid, Ephesians chapter 5 verse 18. Ang sabi po dyan, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Huwag daw tayong magpakalasing o uminom ng alak. Emperador lights. Gawin mo life. Ano pa? Ginebra San Miguel. Ano pa? Madami po yan. No? Ano po sir? Red horse daw. Lakas ang tama. Kaya marami malakas ang tama. No? Yan, huwag tayo maglasing. No? Ano po ba yung nakuha natin sa pag-inom? No? Ako personally po, before, mga sa wilderness pa ako, na-experience ko na rin po yan. So based sa aking, ang masabi ko po, ang pag-inom ng alak ay hindi po masarap. Literal. Hindi siya masarap, literal. Yan. Hindi po siya, lasa po niya, hindi masarap. Brad, ano pa nakukuha niyo sa alak? Sabi nila, ang alak daw, nakakatulong daw para makalimutan mo yung problema. O kung broken-hearted ka, iinom ka nun, sabi nila. Pero actually, pagising mo ng umaga, broken-hearted ka pa rin naman eh. So why you drink? Why need to drink? Di ba? Ang nakalagay sa Bible, huwag daw tayong uminom ng alak. Wala nang why, wala nang bakit. Yan po ay nakasaad sa Biblia. Pag-utos ng Diyos, kailangan sundin po natin. Pag kinwestiyon mo yung Diyos, ibig sabihin nun, wala kang tiwala sa Kanya. Di ko ba? Pag tinanong mo, ba't bawal uminom ng alak? Bakit pa siya naging Diyos kung nalagay niya sa Bible ito? Di ko ba? So, sumunod na lang po tayo. Para din po sa ikabubuti natin ito, hindi ko ba? Yung atay po natin, sisiglan, no? Yung mga laman loob natin, hindi magkakaroon ng komplikasyon pag inuwasan natin yung alak. Yun po yung magkukuha natin benefit. At sabi dito, instead na magpakalasing ka sa alak, magpakalasing ka sa Espiritu ng Diyos, through Word of God. No? Instead na magbabad ka kakainom, magbabad na lang tayo sa pakikinig sa kung ikaw naman mahilig ka sa internet, makinig ka ng mga preachings online, no? Dami dyan. Mga speakers sa Amerika pa, English speaking, kung gusto mo, or kung gusto mo naman sa local, dyan, huwag lang si Ibol eh. No? Ingat po tayo. Yan. At magbasa tayo ng Biblia, Word of God, and prayer. And pangatlo po, how can we change our lifestyle? Huwag manigarilyo. Ito po, mga specific points po ito. Napakasimple po. Parang bata lang ABC. Diba? Huwag manigarilyo. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Okay. Sabi po rito, 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Yeah. What know ye not? That your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So, ang paninigarilyo po, masama po ito. Nakaka-addict po ang paninigarilyo. Tama. Ako po, dati po. Na-experience ko yan. Medyo iba yung feeling, no? Parang nang nakaka-addict siya. Pero parang lang pala. No? Kailangan ko lang ng guidance, ng tulong, no? Mula sa mga kapatid, prayer, at siyempre, sarili mo na rin, no? Kailangan talagang disiplinahin mo yung sarili mo na kung ikaw man, kung mayroon man dito mga kapatid na dati nag-yosi, hanggang ngayon, di mapigilan na nakakapag-yosi. Kapatid, di pa huli ang lahat. Amen. Si David nga, binago ng Panginoon eh. Yung sinaniban nga, binago ng Panginoon. Amen. Sino pa? Si Saulo, binago ng Panginoon. Ikaw pa na yosi mo. Yes. Kaya tanggalin ni Lord dyan. Amen. Ako dati, medyo nahirapan ako. Sabi ko, Lord, help me. Sabi ko gano'n. Ako po, hindi po ako nahihiyang i-share sa inyo ito. Sapagkat ito po ay patunay na ang Panginoon ay nagbabago ng buhay. Amen. Ako po, wala po akong may pagmamalaki. No?
Bukas po ang buhay ko sa inyo. Nakikita niyo po. No? Pero hindi ko sinasabi kabataan na dapat, si Kuya JD, ginawa rin niyo yun. Matry nga. Sabi nga ni Brother Chris yung experience ng iba, sapat na para wag mong gawin yun. Paano mo ginawa, Kuya JD? Ako po personally, may mga pinagdaanan po ako ng previous. So, pero hindi ko ginagawang excuse yun. Kapag may pinagdaanan ka, magano ka din. No? Ang masabi ko lang, siguro nakulangan ako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Noong time na yun, hindi ako nakikinig ng Word of God. Noong time na yun, nakikipagkwentuhan ako. Noong time na yun, hindi ako nagbabasa ng Bible. Noong time na yun, hindi ako nag-pray. Puro ako Dota. No? So, ang kailangan natin gawin, magkaroon tayo ng spare some time. No? Hindi naman buong araw magbasa ng Bible. But spare some time na magkaroon ka ng sarili mong time na kahit naiga ka lang, kausapin mo si Lord. Alam mo yun? Magmuni-muni ka. No? So yun lang. No? Kasi pag nakulangan tayo ng mga ganong habit, pag yung habit natin puro sa mundo, no? Ang mangyayari niyan, later on, unti-unti hindi mo napapansin, umahawak ka na ng stick, umahawak ka na ng bote. Unti-unti po yan. Unti-unti yan. Yan. Hanggang sa ma-dominate ka na. Hanggang sa na mahirap ka lang umalis dun sa mga bagay na yun. So what you need to do is just do what's right. Alam mo naman kung ano yung tama, no? Magkaroon ng connection sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor ano ba sabihin yun? Maging masaya ka kahit na may problema. Basta alam mo na yung connection mo sa Panginoon hindi kapatid. So always check your connection. Okay? Baka mamaya pinutunan ka na ng PLDT. Ano meron? Nung neko. No? I-check mo natin yung connection natin sa Panginoon. Nakakapag-pray pa po ba tayo? Yun po, mahalaga po yung prayer. Patunayan ko po yun. At yung Bible reading, pakikinig ng Word of God, mahalaga po yun. Or kung mahilig ka magbasa ng Wattpad, di ba? So, instead ng Wattpad, okay lang magbasa ng Wattpad. No? Pero kung babasa ka, make it sure na nakapagbasa ka muna ng Bible. Kasi minsan sa Wattpad, sa mga kabataan, alam niyo yung Wattpad, di ba? Pero magbasa ka din ng explicit content. Explicit content, which means 18 above. Medyo malaswa. Yung mga kabataan po kayo, uso yun, yung Wattpad. Sino nakakalam ng Wattpad dito? Ayun, alam nila. Yan. So, kung mahilig ka magbasa ng Wattpad, medyo limitahan mo, i-screen mo. No? Siyempre, nakakakilig. Kung nabasa ka ng Wattpad, diba? Pero limitahan mo. No? Limitahan mo. I-check mo yung mga binabasa mo. Yan. Sa mga boys naman, kung nag-i-internet kayo, i-check nyo yung mga tinitignan nyo, check ko yung history nyo mamaya. Ayan. So, ayan. Yun po yung mga lessons sa ating isipan. So, para mabago yung ating lifestyle, kailangan magsimula po tayo sa mga maliliit na bagay, sa mga simpleng bagay lang. Kasi po, pag yung simpleng bagay po na yan, hindi po natin na-eliminate, unti-unti po, papasok yung sabi dyan. And in doing so, lalaki ng lalaki yan. At masisira ang buhay natin. So, hindi ko po sinasabing, ako po yung righteous. No, I am a sinner. Saved by grace and changed by God's grace. Yeah. At ako po yung vulnerable pa po. Lahat po tayo vulnerable. Kaya ang dapat po natin gawin, magpalalanginan sa bawat isa. So, yun po yung dapat natin gawin at maging consistent. Okay po. So now, sana po tayo. Huwag manigarilyo. Yan. And also, last verse po para sa point number 1, Romans chapter 12 verse 2. Ito po yung magandang verse para dun sa point na we need a change of lifestyle. Ang sabi po dito, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So yun po. Number 2, mabilis lang po tayo. We need a change of heart. No? Kailangan po natin ng pagbabago ng puso. Kung dati, mahal mo siya. Huwag na. Joke lang. Hindi po yun, ha? No? Ano po yung sabihin nun? Palagi natin tatandaan na ang puso ng tao ay pabago-bago. Mandaraya po ang puso ng tao. Sabi po sa Jeremiah 17:9, sa Tagalog po, ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Sabi rito. At totoong masama. Ang puso po originally masama po yan. Mayroon tayong tinatawag na envy. Inggit. Hindi po nawawala sa puso yung inggit. Hindi po nawawala sa puso yung pagkagalit. Hindi po nawawala sa puso yung masamang hangarin. Amen. Praise the Lord.
Masamang hangarin, no? Hindi po nawawala sa puso yan. Lagi pong nandyan, originally. Pero kung si Kristo, nasa puso mo na, no? Mako-contain yan. Hindi niya mapapasok yung pinaka-core ng puso mo. Nakukuha niyo po yung point ko dito. Amen. Vulnerable tayo na magkasala. Pero, hindi na tayo vulnerable na maparusahan doon sa pagkakasala dahil kay Kristo. Hindi mo ba? Ano po yung sabihin ko doon? Dahil kay Kristo, no? Hindi na po tayo pupunta sa impyerno. Amen. Kahit na masama ang ating puso, nakapalibot yan eh. Nasa loob si Kristo eh, pinipigilan niya eh. No? Kahit na nakagawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo pupunta sa impyerno. So kung baga gawin na lang natin sukli, no? Parang utang na loob natin, Lord, thank you, nasa puso na kita. Na kahit nakagawa ko ng kasalanan, hindi na ako pupunta ng impyerno. Pero wag mong, sabi nga eh, wag mong ugaliin. Wag nating gawing hobby ang paggawa ng kasalanan. Amen. Mahirap pong maging hobby ang kasalanan. Kasi kung anak tayo ng Diyos, papaluin ka talaga. Yun po ang pruweba. Papaluin ka talaga ng Diyos. O ikaw ay anak ng Diyos. Pag gumagawa ka pa ng kasalanan. So ang kailangan natin gawin, ano? Humingi po ng tawad. At magbago, 360. Ikot po tayo ng 360. Yan. We need real change. Ang tunay na pagbabago. Amen? Amen. Amen. Okay. So we need a change of heart. So, sabi po dito, kaya lagi tayong, sabi rin po rito, kaya lagi tayong kumonsulta sa Diyos pagdating sa mga bagay na pinaprioritize natin sa ating buhay. Mag-ingat po tayo sa mga laman ng puso natin kung ano ba yung ating priority. Ang priority ba natin ay yung maluwalhati ang Panginoon muna bago ang iba? O yung ibang bagay muna bago ang Panginoon? Sino po ba yung nasa top priority natin? Minsan, napapangunahan tayo ng parang ideolohiya na kailangan yung trabaho ko muna. Kailangan yung pag-aaral ko muna. Saan na si Lord? Kaya hindi natin sabihin literal. Minsan ganun yung lumalabas, di ba? Na minsan nakakit tayo sa offer ng mundo. Na, uy, ang sarap magtinda paglinggo. Daming bumibili. Uy, masarap magtrabaho paglinggo. Maraming bonus. The double yung per hour mo. Ako po dati, ganun yung ginawa ko. Kaya lang, sabi ko, tinanggal ko na yung Sunday at Saturday. Kaya even though na yung pagturo ko is tanghali lang or after service, pero mali pa din. Kasi sabi sa Bible, thou shalt not labor, huwag kang magtatrabaho ng araw ng linggo. Ibig sabihin, yung araw na mismo na yun, huwag ka sa sideline. Kahit ano. So, i-focus mo lang sa sarili mo sa Panginoon. At kung wala ng service, edi sa bahay ka na lang. Basta huwag mong gawin yung magtrabaho ka. Sundin mo yung thou shalt not labor. Diba? Kung tumbling ka dyan, sige. Go, huwag ka lang magtatrabaho. Kasi yun yung utos ng Bible eh. Diba? Thou shalt not labor. Okay. So, sabi po rito, kumonsulta sa Diyos pagdating sa mga bagay na pinaprioritize natin sa ating buhay. Every time nagagawa po tayo ng decision, mga kapatid, lagi po natin ilagay sa top natin si Lord. Isipin natin lagi, kapag ba nag-decide ako na ganito, makaka-apekto kaya ito sa ministry? Pag ba nag-decide ako na ganito, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon? Pag ba nag-decide ako ng ganito, makakabuti kaya ito sa gawain ng Panginoon? Yun po yung lagi natin i-consider. Sa pagkuha po ng trabaho, mga kabataan, ito po, sabihin ko na sa inyo, mga kabataan, marami yung graduate dito, college, marami magiging professional. So, sa pagpili po ng trabaho, lagi po natin isipin na ang linggo ay para sa Panginoon. Ang pagre-review po, pwede po yan Saturday at Friday night. Friday, Saturday, pwede yan. Di ba? Sunday, o after the service, mag-review ka. Diba? Mag-review ka after ng service. Pwede yun. Pero wag mo hayaan na umatan. Hindi naman labor yung review eh. Bisa na yung thou shalt not review. O, hindi yung morning, hindi ka a-attend kasi nagre-review ka mo, may finals kayo. Bakit? Mula pa 6 a.m. hanggang 6 a.m. hanggang 6 p.m. ng gabi, puro bukang hawak mo, hindi ka na nag-almusal. No. Ang pagre-review po, maximum is 3 hours. Ayon sa studies. Yun na po ang maximum. Mababa mo lahat sa inyo. Kung 100 items, mapa-perfect mo na yan, 3 hours lang. Basta yung utak mo nakahinga. Basta yung utak mo relaxed. Yung po tips ko ito sa mga kabataan. Time management po ang kailangan. Time management. Baka naman kaya hindi ko umattend kasi nagre-review ka and then sa kabila Facebook. Di ba? Ganun yung iba eh. No? Nagre-review, Facebook. O kaya, gumagawa ng assignment, mahaba, tapos sa sideline, ay, nanonood. Ganun. So,
Time management lang po. No? Ibigay natin sa Panginoon yung dapat na para sa Kanya. Amen? So sabi po rito, Psalms chapter 51 verse 10. Buksan po natin. Ito po, additional verse po ito. Para po doon sa punto natin na we need a change of heart. Ang sabi po dyan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hindi ko po nababasa yung mga puso po ninyo ngayon. Wala po akong karapatan na mag-judge na si brother ganito. Hindi, wala po akong karapatan. Ang Diyos naman po ang nakakaalam yan. So kung sa puso po ninyo, alam niyo na ba parang may something wrong, no? Mag-pray lang kayo. Si Lord ang bahalang magtama niyan. Kasi minsan, kung ano yung sinasabi ng puso mo, hindi yun talagang lumalabas eh. Alam niyo po ba yun? Nakakuha niyo po ba yung point ko? Minsan, hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang laman ng puso mo. O siya ba o ito. No? Hindi po. Ang ibig sabihin ko dito, hindi mo maintindihan yung laman ng puso mo minsan. Tama mo ba? Heart is deceitful above all things. So, ang kailangan mong gawin, mag-pray ka lang. No? Ibigay mo lang sa Panginoon yung issue na yan na, Lord, create in me a clean heart, O God. Amen. Ang nagsabi po niyan si David, si Haring David. Nung sa mga times na siya ay parang nagkakasala na agawa ng pagkakamali tulad nung kay Bathsheba. Kasi alam niya sa puso niya maruming ginagawa niya. Alam niya sa sarili niya natin marumi ito. Hindi maganda itong ginagawa ko. So siguro, nangungusap na sa kanyang Panginoon, nanalangin siya, Lord, create in me a clean heart. Sa atin din po. No? Hindi lang po minsan na pag-pray ng create in me a clean heart. As much as possible, every day. Kasi ang puso mabago-bago, di ba? Maaaring ngayon, okay ang puso mo, naka-right. Kaya nga po sa panalangin, sinasabi natin, Lord, itama niyo po ang puso ng bawat isa sa akin. Kasi ang puso ng tao pabago-bago. So every day, lagi tayo mag-pray, humingi tayo ng tulong na, Lord, this day, itama mo yung puso ko. Dapat naka-align, Lord. Please, Lord, huwag niyong hayaan na may distractions na may iba akong naisip. Ganun. Lagi niyo pong Lord, help me. Mag-pray tayo. Wala nang mawawala. Mag-pray ka ng 1 minute daily. Hihingi ka ng tulong na, Lord, create in me a clean heart. Parang sa David, di ba? Oh. Wala pong mawawala. Magkakaroon tayo. Okay, next one po. Ezekiel chapter 36, verse 26. At kapag tayo po ay nanalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng malinis na puso, ito po magkakaroon. Sabi po sa Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. Ayan po. A new heart also will I give you. Bibigyan niya tayo ng bagong puso. And a new spirit will I put within you. And I will take away the pusong bato. No? Stony heart. Pusong bato. Out of your flesh. And I will give you an heart of flesh. So in doing so, pag lagi po tayo nag-pray na, Lord, itaman niyo yung puso ko. Baguhin niyo po yung nilalaman ng puso ko. Alam ko po na may something wrong dito eh. Every day, bibigyan ka ni Lord ng renewed heart. Renewed spirit. Kumbaga sa lisensya, kailangan nagpaparenew ka. Diba? Kasi nagbabago ang information mo. Kung lalo na kung nangungupahan ka, nabago yung address mo, so kailangan pa-renew mo yung lisensya mo. Doon yung address mo or something. Diba? Ganun din sa Panginoon, sa puso natin. Ang puso nagbabago po yan. So kailangan everyday nire-renew natin yan. Lord, please give me a brand new heart today. Lord, na right ang puso mo. Hindi yung contaminated ng kasalanan. So yun po yung gawin natin. Number 3 po. Yan, mabilis lang po tayo. Number 3. Number 1, review po tayo. So, para sa tunay na pagbabago, number 1, we need a change of lifestyle. Number 2, we need a change of heart. Amen. And number 3, we need a change of attitude. Ayan. Ano po ba yung ibig sabihin ng attitude? Ang ibig sabihin po ng attitude, sabi sa dictionary, is a settled way of thinking or feeling about someone or something. Typically, one that is reflect in a person's behavior. Ano po ba ang attitude natin? Ano po ba yung attitude natin sa paglilingkod sa Panginoon? No? Huwag tayong masyadong maging kumpiyansa sa sarili natin at baka tayo ay madapa, lest you fall. Always remember na kahit na feeling natin parang spiritual natin, always remember that you are always vulnerable. So kailangan mag-trust tayo lagi sa Panginoon. Huwag mawawala yung tiwala sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na parang feeling natin, oy, nasa ano na ako, parang stage 7 na ako ng spirituality. Masyado na akong malakas. No.
huwag po tayo vulnerable. So, ang kailangan po natin gawin, always trust God. Trust God always. Lord, alam ko po kahit na ganito ang estado ko, Lord, alam ko po na vulnerable pa ako sa kasalanan. So please, Lord, always guide me. Help me, Lord. Huwag niyo pong hayaan na madapa ako. Huwag niyo pong hayaan na makagawa ko ng karumal-dumal o makagawa ko ng mga kasalanan na labag sa inyong kalooban. Always pray to God. Always ask Him for guidance. Alalahanin natin na wala tayo kung hindi dahil sa Diyos. Ano pong sabi sa Philippians 2 chapter 14? Do all things without murmurings and disputings. Ito po yung nakakalungkot, no? Minsan ugali natin ito. Kapag nagtatrabaho po tayo, hindi po nawawala yung reklamo. Hindi ba? Ako po, nagtatin sa dahil po reklamo. Pero ito po, tumutukoy po ito. Hindi lang po ito sa gawain ng Panginoon, kundi maging sa mga trabaho po natin. Lesson po sa atin ito. Do all things without murmuring or disputing. Ano po yung sabihin ko doon? Kung yung management, sige, doon muna tayo sa trabaho mo. Sige, trabaho muna. Kung yung management na yon hindi maganda, yung pamamalakad niya, corrupt ang pamamalakad niya, at under pay kayo, hindi kayo binibigyan ng tamang sahod, may karapatan kang magreklamo. Pero kung susundin mo to, do all things without murmuring and disputings, hindi ka makikisama doon sa mga chismosa na nakatrabaho mo na, ano mo si Sir? Masama ang ugali. Huwag po natin ugaliin yung gano'n. Huwag po tayo makisama sa mga taong gano'n, no? Tahimik ka lang, no? Let God work on that person. Hayaan mo ang Diyos na mag-clear doon sa boss mo na, oy, meron kang worker na anak ko, no? Binibigyan mo siya ng mababang salary, no? Low compensation. No? Si Lord ang bahalang gumawa doon. Basta do your job without murmurings and disputings. Huwag tayo yung pabulong. Yung tipong huwag po natin ugaliin yun. No? Kung meron tayong sa loobin, huwag na natin sabihin sa kapatid natin. Kasi lalo lang dumudumi. Nag-gets niyo po ba yun? Especially po sa simbahan. Kung ang isang kapatid nadapa po, huwag po natin ugaliin yung bubulong-bulungan tayo. Ay, ano ba si kapatid na A? O kapatid na B? O kapatid na Arvin? Alam mo si kapatid na Arvin? Ganyan. Nakita ko kahapon. Nagpunta sa may sabungan. No? Pinanda si Jacques. Yung pala, nagbigay ng trust. Nagbigay pala, di mo alam yung stuff. Huwag po natin ugaliin maging chismosa po tayo. Kasi minsan yung chismis, yun po yung nakakalungkot eh. Minsan yung chismis, sabi nga hindi na totoo. Sabi nga nung abogado ni Duterte, tinanong nga yung ito, example lang po ito hindi po ako fan ni Duterte. sabi ng abogado, example po, sabi ng abogado ni Duterte na si Sal Panelo, kay Trillanes. No? Kasi si Trillanes tinanong niya sino ba itong Jose de Mesa? Sabi niya, basta nakasulat din sa may papel. Saan galing yung impormasyon na sinasabi niya na meron 211 million si Duterte? Narinig din niya dun sa kaibigan niya. The double hearsay pala, ibig sabihin nun, chismis na, narinig pa niya sa isa pang chismis. So ano ibig sabihin nun? Kwentong kutsero na, kwentong barbero ka. Di ba? So huwag po tayo maging gano'n, no? Kasi minsan, misleading information na ibig sabihin nun. Instead na makatulong ka sa kapatid, lalo pa lumalala. Amen. Ang nagawa lang niya pagkakamali, sabihin na natin ang nagawa lang niya pagkakamali, how can I say that? Nairapan lang niya yung isang kapatid. Parang hindi naman sinasadya, nairapan lang. Tapos pinag-usapan niya na, lang ba si kapatid? Nairapan niya si ganito? Sama naman ng ugali. Sa kabila na, binulong mo na naman. Lang ba si kapatid? Nairapan niya tapos sinapok pa yung si kapatid. Natadagdagan, may dagdag bawas. Nakuha niyo po ba? Yun ang chismis. So, ang better na gawin po natin, stop murmuring and disputings. Tahimik po tayo, so shut up na lang. Sabi nga ni Daniel Padilla. Pero huwag natin gagawin yun budget. So, tahimik na lang po tayo at ipag-pray natin yung kapatid na yun. Lord, kayo po nakakaalam sa puso ni kapatid. Kung meron man po siyang nagawang pagkakamali, Lord, patawarin niyo po siya. Nakatulong pa tayo. Hindi yung pinag-usapan mo, kumalat sa mga member, nakating sa pastor, naging problema pa, hindi mo ba? So, kailangan magkaroon tayo ng unity. Sabi nga, we need to love each other. Huwag tayo magkagatan. No? We need to love each other. Love your own kind. Diba? Kasi pag nagkagatan tayo, magkakawatak-watak yan. Mawawala lahat yan, madidiscourage yan. Ang Diablo, magwawagi.
So, hindi po natin kalaban yung mga kapatid dito. No? Hindi po natin kalaban ng bawat isa. Ang kalaban po natin dito, ang diablo. So, huwag po tayo magpapatalo dun sa mga trap. Huwag po tayo magpapatalo dun sa mga tukso niya. No? Na, masarap magbulong-bulungan. Huwag po. Do all things without murmurings and disputings. We need a change of attitude. Kung dati ganun ka kapatid, hindi pa huli para sa tunay na pagbabago. Amen. May chance po. Yung man of Gadara, nagbago. Si David, nagbago. Si Apostle Paul, nagbago. Ikaw pa kaya? Amen. Right. Amen. So, and another verse po. James chapter 4, verse 8. Paano po tayo magbabago? Brother GD, kanina ka sabi ng pagbabago. Paano ba? James chapter 4, verse 8. Ito po ang sabi dito. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Lumapit ka lang sa Panginoon. Kasi, pag lumayo ka sa Kanya, lalayo rin siya, paano ka magbabago? Paano Kanya matutulungan na magbago kung malayo ka sa Kanya? Hindi mo ba? So, Brother JD, paano palalapit sa Panginoon? Simple. Prayer. Ano pa? Reading Word of God. Listening to the Word of God. Ano lang po simple? Magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, at makinig ng salita ng Diyos. At hindi mo natatapos doon, no? Makinig ka, magbasa ka, at mag-pray ka ng nasa puso mo. Hindi parang robot lang. No? Na hindi mo sinasa puso. Ginawa mo na lang routine. Huwag pong ganun. No? Ang gawin po natin, isa puso po natin bawat ginagawa natin para sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kasi kung ginagawa mo yung ministry mo, nagbabasa ka ng Bible para lang dahil, ay, sabi nila, ganito raw eh. Kaya kailangan gawin ko. Walang kwenta. Huwag ka na lang magbasa. Diba? Alarm nangyari. Pero kung sinapuso mo yan, sabihin ko sa'yo, kapatid, hindi ko na kailangan mag-explain sa'yo. Ako, may mga bagay akong hindi kaya i-explain dito sa congregation na na-experience ko sa Panginoon. At malalaman nyo lang yan sa sarili nyo experience. Kasi hindi kanya-kanya po tayong experience eh. Ako po, personally, alam ko yung Panginoon nag-work sa buhay ko. Tinatama niya ako unti-unti. So alam ko ang bawat isa ganun din. Ang Panginoon nag-work sa inyo. Kaya nandyan pa kayo. Amen? Yes. So sabi nga ni Pastor, kahit anong mangyari, madapa ka man, ang mahalaga, nandyan ka. Sa apat o sulong simbahan ito. No? Kahit na anong mangyari sa'yo, madapa ka man, bumagsak ka, ang mahalaga, pinakamahalaga, huwag kang mawawala sa church. Kasi in doing so, si Lord ang magtatama sa'yo. Tutulungan ka niya. Hindi mo mamalayan, Lord, thank you Lord, binabago mo na ako. Diba? Amen. So now, bilang pagtapos po ng verse dun sa point number 3, meron po tayo dito. Proverbs chapter 21 verse 2. Ayan. Mabilis lang po tayo. Sabi po rito, every way of man is right in his own eyes, Yes. but the Lord pondereth the hearts. Amen. So maaari pong, wag naman po sana, no, na yung ibang tao hindi a-agree sa atin. Di ba? May mga tao talaga na hindi a-agree sa sinasabi ng Word of God. May mga ibang tao na hindi a-agree sa sinasabi o pinipreach ng isang man of God or isang preacher. May mga tao hindi po a-agree. Pero po ang sabi rito, every way of man is right. Kasi tingin ng tao sa sarili niya. Nature po ng tao to. Tingin ng tao sa sarili niya, lagi siyang tama, kahit mali na. Tama po ba? May mga experience po tayong ganyan na minsan pinaglalaban natin yung prinsipyo natin kahit parang mali na. So minsan kailangan po mag-kneel down tayo. Pag alam po natin na parang hindi na tama yung ginagawa natin, magpakumbaba tayo. Magpakumbaba tayo. Mag-pray tayo sa Panginoon. Huwag natin sabihin, Lord, kunyari, example na lang sa kabataan, meron kang boyfriend sa labas. Ayun, ang prinsipyo mo is ganito. Kaya ako po siya ginawa kasi gusto ko siyang mawin sa church. Oh no. Huwag po. Kaya ako po siya ginawa kasi gusto ko po siyang mawin sa church. No? Hindi po. Ikaw ang mawin niya. Ano pong sabi sa Bible? Be not unequally yoked together with unbelievers. Yung po ang maliwanag na sinasabi. No, hindi po ako nagmamalinas dahil ako dati nag-joke ako ng unbeliever. No? Pero pinapalo ako ng Panginoon sa ginagawa ko na yun. So kabataan, kung ikaw may girlfriend ka man na unbeliever, may boyfriend ka na unbeliever, one word, stop. Sabi nga ni Duterte, di ba? Stop. Yan. Hindi mo nga idol. Stop. Yan. So, napasimple lang po. Stop. Brother JD,
hindi mo naman hindi mo na-experience. Experience ko yan. Mahirap makipag-break up. Di ba? Masakit yan, syempre. Pero hindi tatagal ng isang buwan yan. Sinasabi ko sa'yo. Malulunod ka na sa ano. So, ayan, kabataan, no? Huwag kayong manghinayang na i-break up niyo yung mga unbeliever. Kung talagang gusto mo siya, eh di mag-pray mo, makipag-break ka, pag-pray mo, tapos invite mo sa church. Eh, friends lang kami. Friends with benefits. No? Yan yung mas malala. No? Huwag niyong gagawin yan, mga kabataan. Hindi ko maganda yan. Maraming side effects yan. Maraming kapalit yan. No? Marami po, yung mga instant na yan. No? Marami po yan. So, ingat tayo mga kabataan. Love ko po kayo. Youth ng Kabyaw, mahal ko po kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo to. Ayaw ko ma-experience din yung mga heartaches at troubles na na-experience ko dati. So, concern ako sa bawat sa inyo. Hindi man ako nagipag-usap sa inyo dito madalas, pero mahal ko kayo. Mahal ko bawat kabataan. Yan. Hindi lang po talaga ako approachable. Baga, silent type. Yan. Tahimik lang sa sulok lang. Observer lang. So, pero pinag-i-pray ko kayo na sana wala dito na mahulog sa kasalanan. At kung meron man nahulog, kung may nahulog ba, no? Hindi pa muli para magbago, kapatid. Ang Diyos laging nandyan para sa'yo. Hindi kanya mababayaan. Seryoso po, hindi kanya mababayaan. Ang Diyos laging nandyan. Ang kailangan mo lang gawin, manatili ka sa simbahan, mag-attend ka regularly, kung alam mo mali ka, hihingi mo lagi ng tawad. Makikita mo yung sarili mo, unti-unti, iaangat ka ng Panginoon. Iaangat ka ng Panginoon, kapatid. Huwag ka mawala ng pag-asa. Yun po. So, next one po. Number 4. Amen. Yeah. Nagkantan po ito. Joke lang. Amen, preach. We need a change of trust. Yeah. We need a change of trust. Ano po ba yun? Kasi po, minsan, mas tiwala tayo sa sarili natin kaysa sa Diyos. Pinangungunahan na po natin ang Diyos minsan. Ako po, dati ganun ako. Parang iniisip ko, okay naman ganito eh. Parang, basta ginagawa ko naman yung ministry ko. Diba? No. We need a change of trust. Huwag kang masyadong magtiwala sa mga sarili mong desisyon. Huwag kang masyadong magtiwala sa sarili mo. Gaya nga ng sinabi kanina, ang puso ng tao ay mandaraya. So wag iasa sa tao o sa sarili natin ang pagbabago. Only God can fix us and this nation by obeying His will. Amen? Huwag po tayo umasa sa sarili natin na kaya ko to. No. Ano sabi sa Bible? Kasi yan, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Hindi po sinabi doon na I can do all things without Christ. Ang sabi po, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, ano po sabi ron? Alam po natin na ito. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Huwag po tayo maging, ano po sabihin? Yung parang kailangan na natin yung Panginoon kapag parang gimit na tayo. Sabi po dito, in all thy ways, hindi lang paggipit ka. No? Hindi lang paggipit ka. In all thy ways, acknowledge Him. Kahit sa mga simpleng bagay na decision mo sa buhay, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa relationship mo, or sa family mo, kung ano man decision mo, lagi mo siyang i-acknowledge. I-pray mo, Lord, ano po ba yung tama? Show me the way. Kumusult ka sa Kanya lagi. No? Natural, hindi po sasagot ang Panginoon na literal dyan na maririnig mo sa langit, anak, ano gawin mo? Hindi po ganun ha. Huwag niyo mag-expect na ganun. No? Mangyayari po yan, bibigyan niya kayo ng kalinawan ng isipan kung ano ba yung tamang desisyon. At huwag niyo kalimutan, mga kapatid, andyan po yung ating pastor, pwede po tayo mag-consult sa kanya. No? Ang mga pastor po natin ngayon, sila po yung mga modern na man after God's own heart. Sila po yung man after God's own heart. Sila po yung mga modern day David. So huwag po natin kalimutan na malapit sila sa puso ng Panginoon at humingi ng advice sa kanila. Kesa humingi ka ng advice sa mga unbeliever, humingi ka ng advice sa pastor mo, sa mga elders, no? Sa mga nakakatandang Kristiyano, mga may experience, they will help you para magbago. Amen. Amen. So yun lamang po. At I hope naging blessing po yung message natin today, which is entitled ang tunay na pagbabago or the real change. No? Even though nagtatawanan tayo later, even though po na
masaya tayo, i-take seriously po natin itong message nito kasi hindi po sa akin galing to, mga kapatid. Ito pong preaching na ito, bago ko pinreach ito, kinonsult ko sa pastor. Pastor, okay po ba yung preaching? Pakibasa po. Bas-bas po ito na ni pastor. So huwag po natin i-take joke yung bawat preaching na naririnig po natin sa pulpito. Parang sinasabi natin na, ay, ano lang naman yan eh, si Brother Jay lang naman yan eh. No. It's not me. Whoever stands here in the pulpit represents God. Or represents the man of God. So, yung preaching po na ito, isa puso po natin. Tandaan po natin yung mga points. Ano po yung number 1? We need a change of lifestyle. Number 2, we need a change of heart. Number 3, we need a change of attitude. And number 4, we need a change of trust. So sana po naging magkapala. At huling mensahe po, sana i-apply natin sa ating pamumuhay ang mensahe ng Diyos ngayong umagang ito. Lagi natin tandaan na ang pagbabago ay nagmumula sa iyo sa tulong ng Diyos. Mamuhay tayo ng tama at naaayon sa kanyang kalooban para sa tunay na pagbabago. God bless us all. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Magkaroon po tayo ng short prayer. Okay. So kung mayroon po kayo nais ilapit sa Panginoon, open po yung altar. Pwede po tayo manalangin dyan. No? Yung mensahe po is all about change. We're going to have some time, mga 5 minutes siguro, 5 minutes to 10 minutes, na mag-pray at ihingi ng tawad sa Panginoon yung mga pagkakamali natin, baguhin. So kapatid, yung altar, open po yan. Pwede po tayo lumapit. Alam mo po na bawat sa po dito, meron pong pinagdadaanan na problema. Maliit na problema man yan o malaking problema. Pero I know, meron kayong pinagdadaanan ng problema. Pero always remember, mapaliit man ang problema yan, mapamalaking man ang problema yan, always consult God in everything. Hindi ba po huli para magbago, kapatid? Sige po, pray po tayo ng 5 minutes. Maraming po salamat sa oras po na pinagkalap ko sa amin this morning. Makapagharap po kami ng inyong salita. Lord, alam po namin na hindi po kami karapat-dapat sa inyong harapan, pero kami po ay inyong pinarapat, Lord. And you are always there for us kahit na pasaway po kami, kahit na gumagawa po kami ng mga pagkakamali, hindi pa rin po kayo nawawala dyan. Ngayong umaga to, Lord, bawat sa po sa amin, nangihingi po kami ng kapatawaran sa bawat mga pagkakamali at kasalanan na aming nagawa laban sa inyo, Panginoon, sa buong linggo na nakalipas na ito. Lord, alam po namin na kayo po at tutulong sa amin para magbago sa aming mga gawi, ang aming lifestyle, Panginoon, ang aming puso, ang aming attitude, Lord, at aming tiwala. Lord, kayo po ang magbabago nito, tutulong sa amin para makapagbago. Lord, ngayong umagang to, Lord, sa pag-uwi po ng mga members, Lord, na way ipamuhay po nila yung message ng preaching na ito. It's all about change, Panginoon, na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa inyo. Lord, maraming po salamat sa lesson na amin na pag-aralan ngayon. In Christ's name we pray. Amen. Kamayan po tayo.